Hello po, Boss Kira. Ako po ulit ito, si Mika. Sana mapili at mabasa niyo po ulit ito. Kung naaalala niyo pa po yung kwento ko tungkol sa babaeng bumababa sa bus, ito pa po yung isa pang kwento. High school student po yung pinsan ko nung time na mangyari ito sa kanya. Pauwi po siya nun galing sa school. Hapon po yun. Naghihintay siya ng jeep na masasakyan para makauwi na sa bahay nila. Nung may dumating ng jeep, sumakay agad siya. Habang yung konduktor naman, nagtatawag pa ng pasahero. Nagbayad na din agad yung pinsan ko. Manong, bayad po. Dun lang po sa may kanto. Nagulat daw yung konduktor pagkasabi niya ng lugar kung saan siya bababa. Taga dun ka? Diba maraming madring bumababa dun? Nagtaka naman daw yung pinsan ko sa sinabi ng konduktor. Sabi nito, wala naman daw simbahan doon. Madre pa kaya? Kaya nagulat din yung konduktor. Isang beses pang araw po, pauwi na yung tito ko galing sa school. Mga 7 PM na yon. Sumakay siya ng bus doon sa terminal. Nung malapit na si tito sa bababaan niya, bigla raw tumigil yung bus sa may kanto. Isang kanto bago yung bababa ang kanto ni tito. Kaya sinabi ni tito sa konduktor na doon nga siya bababa sa kasunod na kanto. Ang sabi daw ng konduktor doon sa driver, sige. May bababa sa kanto, 2, isang babae. So expected na ni tito na may kasabay siyang bababa. Nasa hulihan ng bus si tito, kaya makikita niya kung sino man yung kasabay niya. Nung pababa na sila, nauna na ngang bumaba yung babae. Pero laking gulat daw ni tito. Kasi pagbaba niya daw ng bus, wala na agad doon yung babaeng kasabay niya. Hinanap-hanap niya pa raw yun. Pero hindi niya talaga nakita. Mag-isa lang siyang nandoon sa kanto na yun. Dali-dali na siyang tumawid sa kabila. Nakita niya rin kasing may mga tambay na nakaupo doon. Nagtanong si tito sa mga tambay. Tinanong niya sa mga ito kung may nakita ba silang isa pang babae na bumaba ng bus. Ang sabi raw ng mga ito sa kanya, wala toy. Nako, baka nakasabay mo yung babaeng multo na palaging bumababa ng bus. Kaya dali-dali nang umuwi si tito nun sa bahay nila. At kinabukasan niya na lang din ikinuwento yun sa bahay. Sa totoo lang, Boss Kira, marami na talagang naka-experience ng mga taga doon sa amin ng ganyang pangyayari. Madalas daw, may nakakasabay silang pumara doon sa kanto na yon. Pero pag nakababa na sila, biglang nawawala yung babaeng kasabay nila. Yun lang, Boss Kira. Salamat ulit sa pagbasa ng kwento ko. Marami pa po akong gustong i-share dito sa programa ninyo. Pero sa susunod na po ulit. Salamat. Isang magandang araw po sa inyo, Sir Kira. Maraming salamat po at nabasa niyo ang kwento ko sa episode na Bakasyon sa Resort. Yung doble po. Ito pong kwento na to ay kwento sa akin ng pinsan ko na tawagin na lang nating Tin. Nangyari po ito taong 2011 sa isang universidad sa Luzon. Si Tin po ay isang 4th year graduating student na kumukuha ng kursong biology. Isa po sa mga requirement nila ang pagkakandak ng thesis. Ang thesis po na napili nila ay nangangailangan ng striktong oras sa pagpapakain sa mga lab rats.
Bale, ang thesis po kasi nila noon tungkol sa medicinal properties ng isang halaman na ginagawa pong food pellets. At ito po ay itinetest nila sa mga lab rats. Para po yan sa pagpapababa ng cholesterol level. Nakaset na po yung experiment niya noon sa likod ng college para po madaling makita ng kanyang advisor. Ang oras po ng pagpapakain niya ay sa umaga, hapon at gabi. Hindi ko na maalala yung eksaktong oras. During that period na nagkakandak sila ng thesis niya, ay sa amin po siya nakatira. Isang gabi, mga bandang 9 PM ata yun. Nung time na to, malapit na siyang matapos magkandak. Nagpahatid siya sa akin sa school niya, kung saan nga nandoon yung experimental setup niya ng thesis. Kailangan niya po kasing magpakain at magpainom nun. Nung nandun na kami, napansin ko na wala yung mga taong madalas mag-overtime doon. Meron po kasing mga lab assistant na nag-overtime din doon hanggang gabi. Pero that time, wala pala silang schedule na mag-OT. So sinabi ko kay Tin, tawagin mo na lang ako kapag susunduin na kita ha. Hindi ko po siya sinamahan nun, gawa ng may nirarush din po ako. Bagay na medyo nakokonsensya ako hanggang ngayon. Okay ate, tugon naman niya. Nakauwi na ako ng bahay. Mga after 15 minutes, tumawag na agad siya sa akin. Nagpapasundo. Nagtaka naman ako. Kasi usually, inaabot siya ng 1 oras o mahigit pa sa pagpapakain ng lab rats nila. So sinundo ko naman din agad siya. Dali-dali rin siyang napasakay sa sasakyan. Oh, bakit? Ang bilis mo naman ata ngayon. Tanong ko sa kanya. Tara na ate. Sabi lang niya. Kita ko yung pagkabalisa sa mukha niya. At hindi ko na din inulit pa yung tanong. Nagkwento nga lang siya sa akin noon nung pagdating na namin sa bahay. Ayon sa kwento niya, nire-ready pa lang daw niya yung ipapakain niya sa lab rats niya noong makaramdam siya ng hindi maganda. Yun po kasing setup niya nasa tapat ng room 232 na ayon sa mga kwento-kwento, meron daw talagang nagpaparamdam. Para daw po siyang binuhusan ng malamig na tubig noon nung marinig niya na parang may mga nag-uusog ng upuan doon sa room na yon. 9:15 na, nakapatay na ang lahat ng ilaw at wala ng mga tao roon o kahit mga estudyante. Siya na nga lang daw ang mag-isa doon sa lugar na yon. Kinilabutan kaming pareho noon. Mabuti na lang din po at patapos na rin siya noon sa pagkakandak ng thesis niya. Marami pong kwento-kwento talaga sa room na yon. Pero pasalamat na lang din siya at wala siyang nakitang kung ano. Binabati ko nga pala si Tin, si Jeff at ang aking inaanak na si Yuri, na ngayon nasa Canada na. Ingat kayo dyan. Maraming salamat po Sir Kira sa pagsama ng aking kwento. Hanggang sa muli po. God bless. Hello Sir Kira. Ako po si Russell Landicho. Palagi po ako nakikinig ng mga stories nyo sa Spotify at nakasanayan ko na rin na gawin itong pampatulog tuwing gabi. Gusto ko lang din pong mag-share ng experience. Maikling kwento lang po ito. Taong 2019 po, grade 12 po ako nito. Sa pinapasukan kong school, ay may mangilan-ngilan na nagaganap na kababalaghan. Katulad na lang po ng may mga napipicturan pong estudyante na walang ulo. Pero ito naman pong experience ko noon
kakaiba rin po. Mga around 5 p.m. na po noon. Ito po ay karaniwang tapos ng klase ng mga estudyante noon. Medyo maulan nung time na yon. Tapos na rin po ang klase ko noon. Uwian na. Pero bago ako umuwi, tumambay po muna ako sa harap ng gate namin. Meron po kasing silungan doon. Nakipagkwentuhan muna ako sa guard ng school namin. So habang nag-uusap kami, napapatingin-tingin ako sa mga estudyanteng napapadaan sa labas. Habang nagtitingin ako, may isa pong estudyante na kumuha ng atensyon ko. Dahil habang naglalakad siya palabas ng gate, nakita kong wala siyang ulo. Tinitigan ko po talagang maigi kasi baka namamalikmata lang ako. Pero hindi po, talagang wala siyang ulo. Pero yung mga kasama naman niya, meron naman. Sa pagkagulat ko, sinabi ko yun sa guard. Kuya guard walang ulo. Ang ginawa po ni guard, tinawag niya yung babae. Tapos hindi niya muna pinauwi. Dinala niya po sa faculty. Akala nung estudyante may kung ano na kasi parang naiiyak na po siya nun. Ako rin po hindi na rin muna ako umuwi. Hinintay na lang din muna namin na makarating yung guardian ng estudyante para na rin makausap ko at masabi ko kung ano yung nakita ko. Medyo matagal din po kaming naghintay nun. Kumain po muna ako sa labas ng school. Pagbalik ko, wala na yung babae. Nasundo na raw ng guardian at nakauwi na. So ako naman, bumalik ako sa faculty. Tinanong ako doon kung totoo bang nakita kong walang ulo yung babaeng estudyante. Baka daw kasi binibiro ko lang sila. At kapag daw nagbibiro lang ako, ipapabarangay pa raw ako. Sagot ko naman, totoo nga yung nakita ko at hindi ako nagbibiro. Naisip ko tuloy, nagmalasakit lang ako, mapapabarangay pa. Kinabukasan po pagpasok ko ulit, nagtanong po yung isang kaklase ko kung totoo ba yung nakita ko. At sinabi ko ngang oo. Yung kaklase ko pala na yon, pinsan po pala niya yung nakita kong babaeng walang ulo. And doon ko na nga po ikinuwento yung nangyari. Tapos ang balita po sa akin nung kaklase ko na yon. Pagka-uwi daw po ng babae, ay inilibing daw po agad nila yung suot nito. Para daw po makontra agad ang kung anumang masamang mangyayari sa kanya. Yun lang po Sir Kira, sana mapili niyo po ito. Magandang araw po sa inyo. Hi Sir Kira, ako nga po pala ulit ito si Jack, yung nag-send ng sigaw. Ngayon naman po, ang ikukwento ko po ay ang karanasan ko naman bilang isang student athlete sa isang sikat na universidad na lumalaban sa iba't ibang school. Grade 11 po ako nito and cheerleader po ako ng mga panahon na to. May pinaghahandaan po kaming competition this year. So starting ng January 2024, nagsimula na kaming mag-training mula 12 p.m. hanggang 12 a.m. 12 hours po ang training namin kumbaga. So ito na po, February 23, 2024, 11:15. Dumating ako sa gymnasium para mag-training. Kahit 12 p.m. pa naman talaga ang start. Nagpahinga muna ako saglit. Nagsiselfone ako ng mga oras na to nang may nakita kong lalaki sa kabilang side ng court. Para mas magets nyo po, naka-janitor uniform po siya.
Matangkad po siyang lalaki. Nakatayo lang siya doon sa kabilang side ng court habang nakatitig sa akin. Pinilit ko ring maaninag yung mukha niya pero hindi ko talaga malinawan. Matagal din kaming nagkatitigan hanggang sa tinapik ako ng katim ko. Tinatanong niya kung sino yung tinititigan ko. Sabi ko, ayun yung lalaking nakatayo sa dulo. Pero nagtindigan po yung mga balahibo ko nun nung sabihin niya sa akin na, "Ha? Wala namang nakatayo dun ah. Ikaw, lakas amats ka na naman." So nagtaka ko nun. Tapos paglingon ko ulit dun sa lalaki, wala na nga ito. Pumunta ako dun sa exact area kung saan nakatayo yung lalaki. Tinignan ko kung saan siya posibleng pumunta. Doon ko napagtanto na corner na pala yun at closed area. So hindi ko na lang pinansin at bumalik na lang ako sa pwesto ko kanina. 11:45, dumating na yung mga katim ko at nag-start na rin kaming mag-warm up. Para pagdating ng eksaktong 12 PM, magsistart na kami. So fast forward po. 5:35 PM, nagawa kami ng routine. Medyo maliwanag pa sa labas at naaninag ko na naman yung lalaking nakatitig sa akin kanina. Nakikita ko lang siya pero hindi ko talaga maaninag yung mukha niya. Then tinawag ako ni coach para sabihin yung instruction na ang gagawin ko. Pagkatapos nun, pagbalik ko sa pwesto ko kanina, wala na naman yung lalaki doon. Tinanong ko agad yung mga katim ko. "Par, nakita niyo ba yung lalaki kanina doon sa labas?" Sabi nila, wala naman daw. So di ko na lang ulit pinansin kasi baka nga janitor lang yon. 7:55 PM. 1 hour break namin. Kakain na kami ng dinner nun. Wala nang tao sa gymnasium maliban sa aming mga nagpa-practice doon. So kanya-kanya kaming pwesto. Kaming magtotropa ang magkakatabi nun. Umupo kami sa malapit sa exit para malamig at maaliwalas. Malapit din po sa exit yung breaker ng mga ilaw ng buong gymnasium. Kaya makikita namin kung merong magpapatay noon. So habang kumakain kami, biglang namatay yung ilaw. Nagulat sila coach nun at napagalitan pa kami kasi ang akala nila nagtitrip kami. Pero syempre todo tanggi kami nun dahil hindi naman talaga kami ang nagpatay. Focus lang kami sa pagkain namin nun at wala kaming ginagawang kalokohan. Kaya imbis na matakot, nainis pa kami. Bakit ba naman kasi namatay yung ilaw? Wala naman kaming nakitang nagpatay nun. Binuksan na lang ulit namin kasi baka mamaya nagloloko lang yung breaker. 9:35 PM. Back to training na kami. Patapos na yung ginagawa naming pyramid nung biglang umiyak yung isa naming kasamang babae. Nung tinanong namin kung anong nangyari, nakita ko yung malaking kalmot sa braso niya. Wala naman yun nung kumakain kami kanina. Tapos, nakita ko sa peripheral vision ko na may tumakbo palabas ng exit. Hinabol ko kung sino yon. Pero pagdating ko doon, wala naman akong nakitang tao. Kaya bumalik na lang ulit ako sa loob. Tinanong ko si Yana, not her real name po. Tinanong ko siya kung ano nangyari. Sabi niya, habang binubuhat daw siya, biglang may gumasgas sa braso niya. Sobrang sakit at hapdi daw nun. At nagulat kaming lahat nun nung sinabi niya na hindi naman daw yung bumubuhat sa kanya yung nakakalmot sa kanya. Medyo kinilabutan kami nun. Pinagpahinga muna namin siya for 20 minutes para naman mahimasmasan siya. Nung makita ko na naman sa taas ng gym yung lalaki,
Nakangisi at nakatitig lang sa amin. So tinakbo ko siya paakyat. Pero pagdating ko doon, wala akong naabutan. Hinanap-hanap ko pa, pero wala na talaga siya. Bumaba na agad ako noon para ipagpatuloy yung training. Nung biglang sinabi ni Joseph na, "Nakita mo rin? Hayaan mo na lang. Nantitrip lang yata." Medyo nagtaka ako noon kasi parang sanay na si Joseph na makita yung lalaki na yon. So tinanong ko siya, "Sino ba yon?" Sabi niya, janitor daw yon na nagpakamatay. Pinahiya ng coach at kumalat daw yung pagkapahiya nun sa buong school. Kaya ayun, nagbigti raw doon sa taas. Talagang nagtindigan yung balahibo ko nun. After niya magkwento, namatay na naman yung ilaw. 10:20 PM na neto. Chinek ni coach yung breaker. Pero ayaw na daw ulit mabuksan nun kahit i-on at i-off niya. Pero yung kabilang building naman daw, may ilaw naman. Habang inaayos ni coach yung breaker, lumabas muna yung iba ng gym para naman makalanghap ng hangin. Tapos, umiyak na naman si Yana na may kasamang pagtili. So kami, binalikan namin siya sa gym. Pero wala na siya sa kinauupuan niya. Tapos yung pagkakadinig namin sa tili niya, parang palayo na rin. Kaya naman sinundan namin. Nakaabot kami sa second floor ng gym at nakita namin siya doon sa dulo ng fence at malapit ng mahulog. Agad-agad namin siyang pinuntahan ni Carl para buhatin. Pero napansin ko si Joseph na malayo yung tingin. Sinundan ko kung saan siya nakatitig at nakita na naman namin yung lalaki. Nasa kabilang side siya at nakangisi lang na para bang may masamang gagawin. Ibinaba namin si Yana para i-check kung okay lang ba siya. Sakto nun na naayos na ni coach yung ilaw. Kinausap agad namin si Yana pero hindi siya makapagsalita. Pero may specific word siya na sinabi. "Hinila niya ako. Nakakatakot yung mukha niya." Tinanong siya ni Joseph kung yung naka-uniform ba ng janitor yung nakita ni Yana. At tumango naman si Yana. Kaya nagulat kaming pare-pareho. Dahil sa nangyari, pinauwi na ng coach namin si Yana. Pero pinagstay niya muna kami saglit para matapos na namin yung ginagawa namin. Tapos ang sabi sa akin ni Joseph, anak daw pala ng coach namin si Yana. Tapos yung coach namin, siya yung coach na namahiya doon sa janitor. Maya-maya, bigla na namang namatay yung ilaw. Pero this time, may nadinig na kaming umiiyak. Boses ng lalaki, pero sobrang layo, parang nasa second floor ng gym. Binuksan namin yung flashlight ng mga cellphone namin para tignan kung sino yung umiiyak na yon. Tapos, bigla akong hinablot ni Joseph. Itinapat niya yung ilaw doon sa may second floor. At kinilabutan ako nung makita ko yung lalaki. Nakabigti po siya, Boss Kira. Mangiyak-iyak na ako nun. Pero ang sabi ni Joseph, wag daw akong matakot. Baka daw kaya nagpaparamdam. Dahil death anniversary niya nung araw na yon. Nung bumalik na yung ilaw, dinismiss na kami ni coach. Pero hanggang sa makauwi ako ng bahay, hindi ko mapigilang isipin yung lalaki. Nakita ko na po pala yung mukha niya nun.
Nakatirik yung mata niya. Bukas yung bunganga at sobrang putla po ng balat. Nag-chat sa akin nun si Joseph. Sabi niya, "Par, yung nakita mo kanina, yaan mo na yon. Ngayon lang talaga yan kasi hindi nabigyan ng hustisya." Good day, Sir Kira. Itago mo na lang ako sa pangalang Jeha. Share ko lang itong experience ko sa school namin. Isa akong pribadong guro sa isang paaralan sa Cebu. Vacant time namin noon ng kaibigan kong guro. Tapos, alam nyo na, yung nakasanayang gawin ng mga magkakaibigan. Pinagchichismisan namin yung paborito naming mga artista. Malakas ang tawa namin ng co-teacher ko. Hanggang sa marinig namin yung sigawan ng mga estudyante sa taas ng aming faculty room. So nagsilabasan kami ng aming mga kaguro at dali-daling pumanik sa taas sa second floor. Nakita ko na nagkalat yung mga basura sa garbage area at meron ding mga basura sa hagdan na parang may nag-away at isinabo yung mga basura sa iba't ibang bahagi ng hagdan. Tinanong ko yung isang estudyante kung anong nangyari at kung bakit ang kalat at ang dumi sa labas ng kanilang silid-aralan. Sinabi ng isang estudyante na habang gumagawa daw sila ng kanilang group activity at nagtatawanan ng ibang mga miyembro, bigla na lang daw niyang nakita na humagis yung basurahan sa hagdan. Malapit nang mag-alas 12 nung mangyari yon. Kaming mga guro, nagkatitigan lang. Pinapakalma namin yung mga estudyante. Nasa CR kasi yung guro nila noon nung mangyari yon. Nakita ko sa mga mata ng mga estudyante namin yung takot at pagtataka sa nangyari kani-kanina lamang. Mabuti na lang at kumalma yung mga estudyante at ipinagpatuloy na lang din nila ang kanilang ginagawa. Habang kaming mga guro naman, pinag-usapan yung nangyari. Kwento ng isang co-teacher namin na matagal nang nagtuturo doon. Marami na daw mga pangyayaring hindi maipaliwanag doon sa school na yon. Marami daw siyang mga estudyante na nakakakita ng multo sa paaralan namin. At isa na rin siya sa mga saksi na nakakita ng mga bakas ng maliliit na kamay na nakadikit sa pisara ng kanyang silid-aralan. Nakikita niya raw yun sa tuwing papasok siya. Sabi din niya na may isang pagkakataon nga raw na kung bagong pasukan ay may mga estudyante raw siya na nakakakita ng isang bata na umaattend sa kanyang klase. Pero hindi niya naman daw estudyante yun. Pero dahil nasanay na siya, ipinagsasawalang bahala na lang niya. Share ko lang din sa inyo itong isang experience ko. Lunchtime yon at hinahanap ko yung tuty ko. Nakalimutan ko na kung bakit ko nga ba siya hinahanap. Matagal na kasing nangyari to. So ayun na nga po. Hinanap ko siya sa playground. Pero bigo akong makita siya. Ang ginawa ko, pinuntahan ko siya sa classroom nila. Kahit alam kong wala namang gumagamit ng classroom nung time na yon. Nagbabaka sakali lang akong makikita ko siya doon. At nakita ko nga siya. Nandoon siya sa sulok ng isang pisara kasama yung dalawa pa niyang kaklaseng lalaki. Naliligo sila ng pawis. So nagtataka ako kung bakit nandoon sila at kung bakit nakapatay yung ilaw ng buong classroom. Nakita ko rin na maraming butil ng mais na nahulog sa sahig. Tinawag ko yung estudyante ko, pati na rin yung dalawa niyang kaibigan.
At nagulat ako nung bigla niya akong yakapin ng mahigpit at itinuro niya yung ibabang bahagi ng pisara. So tinignan ko yung estudyante ko, pati na rin yung mga kaibigan niya na nakatago na sa likuran ko nung time na yon. Sabi ko, "Yes, Karim." Itago na lang po natin siya sa pangalang yan. Ang sabi ng estudyante ko, may nakita daw silang isang maliit na tao na tumatakbo-takbo sa loob ng classroom at gusto raw makipaglaro sa kanila. Sinabi raw nila dito na gusto rin naman nilang makipaglaro. Ang kaso pauwi na rin sila nun since tapos na nga yung klase nila. Pero ayaw daw silang palabasin ng maliit na tao na yon. Kaya natakot sila. Pagkatapos kong marinig yon, ay binuksan ko yung ilaw ng classroom. And since nasa loob rin ng room na yon yung entrance ng bahay ng isang may-ari ng paaralan, tinignan ko yung ibaba ng pisara. Pero wala akong makita na kahit isang lagusan ng isang duwende. Sa tingin ko nun, duwende yung nakita ng mga estudyante ko. Simula nang mangyari yon, hindi ko na nakita yung cutie ko na yon na maglaro sa kanilang classroom. Sa labas na lang sila naglalaro. Siguro natakot na sila na makakita pa ng duwende. Hanggang dito na lang po muna ang kaya kong i-share. Sa susunod, mag-share po ulit ako ng aking karanasan na ako mismo ang nakakita. Actually, Sir Kira, nang dahil sa school na to, bumukas po ang third eye ko. Nagulat ako noon kasi dati naman, hindi talaga ako nakakakita. Pero simula nung pumasok ako dito at maging isang guro, ay nakakakita na ako ng mga hindi ko inaasahang bisita sa tuwing vacant time ko sa classroom namin, even during classes. Salamat po and God bless sa inyo, pati na rin sa mga listeners mo, Sir Kira. Yo, Boss Kira. Itago mo na lang ako sa pangalang Vince. Gusto ko lang i-share itong experience ko during my high school. So, to clarify things lang po, ay nakakakita po talaga ako. Unlike po sa iba na malabo o silhouette or shadow lang yung nakikita, kagaya sa friend ko na nakakakita din, ay malinaw po yung nakikita ko. Kaya kitang-kita ko po talaga sila. So eto na nga po. Part po ako ng choir ng school namin. And ang practice po namin ay nag-e-end ng 6 or 7 p.m. Sakto nun na umuulan at wala pong ibang madadaanan bukod doon sa likod ng e-library ng high school at elementary. Magkatabi lang po kasi yon. And diretso na po sa exit ng school namin yon. Doon lang po kasi may bubong yung daanan. Ang problema lang doon, napakadim kasi ng ilaw doon at medyo masikip ang daan. So yun nga, no choice naman ako kaya doon na rin ako dumaan. And then habang naglalakad ako sa hallway, nakita kong bukas yung TV ng e-library ng elementary, which is nagpe-play ng nursery rhymes. Kaya medyo nakaramdam ako ng kakaiba, pero hindi ko naman masyadong pinansin. Inisip ko na baka naiwan lang na bukas. So diretso lang ako. Sakto nun na may nakita akong guard, kaya nilapitan ko ito. Sinabi ko nga na bukas yung TV doon sa e-library ng elementary. Sabay turo ko sa likod ko. Pero kumunot lang yung noo ng guard. Sabi niya, paano raw na magiging bukas yun? Wala raw kuryente ngayon lang. So nakaramdam ako ng kaba.
Pero sabi ko na lang sa isip ko, baka meron pang kuryente pagdaan ko kanina. Tapos nawala din. Bigla kong naalala na may generator naman yung school namin. Kaya nagpunta ako sa janitor para magtanong kung gumagana ba yung generator. Sabi nung janitor, 1 linggo na raw nasira yung generator. So, kinilabutan na ako sa narinig ko. Saka ko naalala na naiwan ko pala yung libro ko sa math, tapos may ibinigay pang assignment sa amin yung advisor namin. Nagdadalawang isip ako nun kung babalikan ko pa ba yung libro. Pero binalikan ko na lang din kasi baka mamaya hindi pa ako makagawa ng assignment namin. Mahalagot pa ako. So binalikan ko na nga lang. Habang pabalik ako, nakita kong naka-off na yung TV. Kaya kumalma na ako nun. Pagkakuha ko ng libro, bumalik na ulit ako. At doon ulit ako dumaan. Doon ko napansin na bukas na naman yung TV. At parang may anino akong nakikita sa may bintana. Parang anino ng bata. Bahagya akong kinilabutan nun. At kahit na medyo natatakot, nagpanggap na lang akong walang nakikita at dire-diretso na lang akong naglakad. Walang lingon-lingon. Nang makalagpas na ako, may narinig ako na parang may umuungol. Yung ungol na parang nahihirapan. Yung parang nasasaktan. Lumingon ako sa likod na sana hindi ko na lang ginawa. Sa dulo ng hallway, may nakita akong bata. Tandang-tanda ko pa yung itsura nito. Duguan at parang deform yung mukha niya. Putol yung kaliwang braso at nakapilipit yung kanang binti. Habang nakatali naman ng kadena yung kanang binti nito. Tapos, nakasuot siya ng makalumang uniforme ng school namin. Nanigas ako nun sa kinatatayuan ko. Nung akma nang maglalakad papunta sa akin yung bata, dun na ako kumaripas ng takbo. Sinuong ko na yung ulan papunta sa exit. Simula nun, hindi na talaga ako dumaan doon. Bagamat pag umaga napapadaan pa rin ako doon, pero may mga kasabay o kasama ako. Hindi na ako dumaan doon ng mag-isa kahit kailan. Pero kapag napapadaan ako doon, kahit may kasama ako, nakikita ko pa rin yung bata at nakasilip siya mula sa loob ng e-library at nakatingin lang sa akin. Hanggat maaari, hindi talaga ako dumadaan doon. Pero minsan pag no choice, nagpapasama ako. At pinipilit ko na lang na huwag pansinin yung bata. Yun lamang po, Boss Kira. Marami pa po akong ikukwento sa inyo. Dahil lapitin po talaga ako ng mga katulad niya. Mga kaluluwang hindi makatawid. O mga kaluluwang hindi matahimik. Kayo na po sanang bahalang mag-title nito. Pasensya na kung magulo ang pagkakakwento. Sana maisama po ito sa mga mainan na rate mo. Salamat po ulit.